Ulat kaalaman mula sa Socoteco 2. Ang nakonsumong kuryente ng Socoteco 2 mula sa mga power suppliers nito sa loob ng isang buwan ay babayaran ng lahat ng mga member consumers sa susunod na buwan. Ang ibig sabihin, ang bayarin sa kuryente sa buwan ng Pebrero ay ang nakonsumong kuryente sa buwan ng Enero. Ganito ang billing cycle ng kooperatiba upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga power suppliers, transmission line providers o ang NGCP at ang Socoteco 2 na makalkula ang ipapataw na singil sa kuryente alinsunod sa patakaran na itinakda ng Energy Regulatory Commission. Ang pagtaas ng singil sa kuryente mula noong buwan ng Mayo hanggang sa kasalukuyang buwan ay dulot ng mga sumusunod na dahilan. Una, ang pagtaas sa konsumo ng kuryente dahil sa nararanasang matinding init ng panahon, dala ng high heat index at mababang alokasyon ng supply ng kuryente mula sa mga renewable energy power suppliers gaya ng PISAM. Noong buwan ng Abril at Mayo ay lumaki rin ang konsumo sa kuryente. Makikita ang pagtaas ng power rate noong buwan ng Mayo 2024 na umabot sa 10.75 per kilowatt hour at ito ay mula sa nakonsumong kuryente sa buwan ng Abril 2024. Kasunod dapat nito ang mataas rin na singil sa kuryente sa buwan ng Hunyo, sanhi ng mataas pa rin na konsumo sa buwan ng Mayo, ngunit lumabas ang ERC Order 2024-017MC na nagmandato sa lahat ng distribution utilities at electric cooperatives na hatiin sa apat ang bayarin sa kuryente na nakonsumo mula sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at ipatutupad ito mula sa buwan ng Hunyo hanggang Setyembre. Ito ang naging pangalawang dahilan ng pagtaas sa singil ng kuryente. Tingnan ang paglalarawan kung paano ito nakaapekto sa mga susunod na power rates. Makikita na bumaba ang singil sa kuryente mula 10.75 per kilowatt hour noong Mayo at naging 8.01 per kilowatt hour noong Hunyo. Subalit, ipapataw naman ang natitirang bayarin sa buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre 2024. Ang layunin ng Energy Regulatory Commission sa pagpapatupad ng inisyatibang ito ay para maibsan ang epekto ng mataas na bayarin sa kuryente sa buwan ng Hunyo. Nais naming ipahayag na ang pagtaas sa singil sa kuryente ay hindi kontrolado ng Socoteco 2 at ito ay direktang ibabayad lamang sa mga power suppliers. Maraming salamat po.